Yan, unmold na natin siya. Medyo. Hello mga mi. Ayan. Parang hindi ko nagugustuhan yung nakikita ko Parang tumataba tayo. My gosh. Di pa nga tayo kumakain na kumakain. Di pa nga tayo nag-uumpisa sa ating mga pagluluto. Tumataba na, my gosh. Totoo ba ito? Totoo ba nga po ito tumataba na? Oh my gosh. Ayan. So, mga mi, ngayon po, ang video natin ay magbe-bake tayo ng banana bread. Kasi meron ako dito biniling mga bananas. Ayan. Masarap kasi pag overripe na yung banana, pag ginawa mo siyang banana bread. Diba? Mas masarap yung lasa niya. Mas enhance na yung lasa ng banana. So, ito, hindi naman siya actually overripe, no? Ito talaga, ganito talaga to kapag nahihilog. Diba? So, ito naman, maganda to nung binili ko. Kaso, nung nilagay ko sa rep, sabi ko, para hindi siya madaling, ano yan, ma-overripe na. Ayan, naging ganyan naman yung itsura niya, diba? Kala mo binake, yan. Actually, yung iba naman kasi, pag hindi pa overripe yung kanilang banana na ginagamit, binibake nila muna, pinapainitan nila sa oven, para maging ganito yung itsura niya. Para mas madali daw i-mash at mas masarap. Mas na-enhance daw yung lasa. So, ito hindi na natin i-bake or i-pre-bake. Diba? Ito na yung gagamitin natin. So, good naman ito. Kaya lang kasi, siguro sobrang nipis ng balat niya. Ayaw niyang magpalagay sa rep. Gininaw! Kaloka, diba? Gininaw siya. Kaya, ayan. Ganyan naging itsura niya. Ayaw niya magpa-ref. Gininaw ang lola banana ninyo. Kaya nagmukha siyang ganyan. Nagmukha siyang overripe. Hindi siya kagaya ng ibang banana na pag nilagay mo sa ref, okay lang. Yung balat nila hindi masyado nagbabago. So, ito. Ayan. So, ayan, start na natin ang ating video ng ating paggawa ng banana bread or banana cupcake. Depende kung anong gagamitin kong mold. So, yan. Let's start, guys. So, ayan, let's add our bananas. Overripe at gininaw na banana. So, ayan, tapos, imamash natin ang ating bananas. I-mash natin siya. Sorry, maingay na naman ang aking mga birdie, ang aking mga ibon. Nag-iingay na naman sila. Kasi alam nila na nagbibideo ako, kaya nag-iingay na naman sila. Kikisali na naman sila. So, ayan, mash natin. So, now, add natin ang ating 1 tablespoon na milk. Ayan. So, pwede rin naman siyang lagyan ng cinnamon powder. Nilalagyan naman talaga siya cinnamon powder. So, but since yung mga bebe ko, ayaw nila ng may cinnamon powder sa banana bread or banana cupcakes natin, banana cake, hindi ko na siya lalagyan. Kasi pangkain lang naman ng mga anak ko to. Pangkain lang naman namin dito sa bahay. So, hindi na natin siya lalagyan, guys. Tapos, haluin lang natin siya ng ganyan. I-mash natin, pero hindi ko na masyadong i-mash yung banana para medyo maanuhan natin yung texture. Tsaka yung lasa niya. Diba? Bawat kagat natin, malalasahan natin talaga yung banana. Hindi siya ganun ka pinong-pino. Ang ingay talaga ng ibon ko, diba? So, ayan. So, ayan, time na para ilagay natin ang ating all-purpose flour. 2 cups ng all-purpose flour. Ayan, 1, 2 cups.
Tapos, 1 teaspoon na baking soda. 1 teaspoon baking soda. At 1 teaspoon baking powder. And then, ang ating salt. So, yan, sift na natin siya. Ay! So, ayan yung ating buo-buo. Ganyan. Okay. So, haluin natin. Haluin natin ang ating banana at ang ating flour mixture. So, ayan. Ayan. Nahalo na siya. Maganda na siya. Ay, ito talagang kaya hindi na ako masyadong nakakapag-bake eh. Sumasakit ang mga daliri ko. Oh my gosh. So, ayan. Haluin natin. So, ayan. Maganda na siya. So, ayan. Tabi muna natin siya kasi okay naman na siya para sa akin. Huwag nating i-overmix. So, ayan. Tabi muna natin siya at gawin natin ang ating wet ingredients. So, yan. Sa ibang bowl. Dapat ito ay melted butter ang gagamit natin. Kaya lang, naubusan na tayo ng butter. So, pwede naman i-substitute ang oil. So, ayan pala yung nilagay ko ay sugar. Pinaghalo ko na yung white at saka brown sugar. Pero mas maganda kung medyo yung dark na brown na sugar talaga. Ito kasi segunda lang yung ginamit ko. Kasi yun ang meron dito. So, ayan. Dapat 1 cup ng sugar siya. 1 cup ng brown sugar. Kaya lang nga, dahil white, medyo mas matamis yung white, di ba? May kahalo siyang white at saka segunda yung sugar. So, hindi ko siya ginawang 1 cup. Binawasan ko siya. Siguro mga almost 3/4 cups lang siya. Tapos, half cup ng ating butter. Dahil wala nga tayong butter, oil muna ang gagamitin natin, no? Vegetable oil siya. Tapos, imimix natin. So, ayan, mix natin. Kung butter ito, magiging creamy siya. Kung butter yung ginamit natin, no? Butter at sugar. Creamy yung magiging texture niya. So, dahil hindi nga butter, oil nga ito. So, ganyan. Mas madali siyang haluin. So, yan, lagay natin ang ating eggs naman ngayon. 2 eggs. 2 eggs. Crack natin one at a time.
sumasayaw ang stand ng ating cellphone. Ayan. So, ganyan. Ayan. Ito na yung consistency niya. Sorry naman, ba't ngayon ko lang naalala na buksan ang ilaw? Sorry po, sorry po. So, ayan. Yung isang egg naman, add natin. 2 eggs. So, ayan na. Okay na ang ating wet ingredients. Halo na natin siya sa ating dry ingredients. So, ayan. Halo na natin. So, ayan. Haluin na natin sila. I-mix na natin. So, ayan na siya. Dahil maputi, medyo maputi yung kulay niya. So, hindi naman tayo sanay na magkaroon ng o kumain or bumili ng banana bread, banana cake na maputi. Diba? Albino yung kulay. So, ayan. Lagyan natin siya ng brown coloring na lang. And, add na rin natin ang kanyang vanilla. Bali, 1 tablespoon ng vanilla. Yan ang ating vanilla. At lagyan natin siya ng food color na brown. Ay, parang sumobra. Hindi ko kasi sinukat. So, yan, haluin na natin. Ako, naging brown na. Sobrang tuloy. Sorry naman. Ay, hindi naman pala. Okay lang naman pala. Okay lang. So, ayan. Haluin na natin siya. Tinikman ko na pala siya, guys. At matamis na siya. Buti na lang hindi natin nilagyan ng 1 cup na sugar. Kasi kung hindi, sobrang tamis. Tapos kung lalagyan pa natin ng toppings, tsaka chocolate chips. Bali ito, hindi ko na siya hahaluan ng chocolate chips. Hindi ko na i-mix dito sa mixture natin yung chocolate chips kasi baka masyado na siyang matamis. Medyo iniiwasan ko ngayon ng matamis, guys. Lalo na sa mga bata. Dahil mahilig silang kumain ng matamis, kaya ito medyo bawasan natin yung tamis. Quiet naman mga alaga ko. Ay, nako. So, ayan. Okay na siya. Kala ko kanina sobrang, brown. Kasi hindi ko pa naman nagagamit. Hindi ko pa naman natatry yun. Food color na yun.
So, yan. Pwede pa siguro natin siyang dagdagan. So, okay na yung texture ng ating mixture, no? Okay na yan. Dagdagan ko lang ng konting brown na kulay. So, ayan, dahil okay na siya, ready to bake na tayo. Pinainit na rin natin ang ating oven sa 180 degrees Celsius. At i-bake natin siya for 45 minutes. So, ayan, di na ako naglagay ng cupcake liner since tayo lang naman ang kakain, di ba? Ang kuripot talaga. Di na ako naglagay ng cupcake liners. Di na tayo gumamit. So, yan, 1/4 cup ito. So, ayan, napuno ko na yung ating first tray. Doon naman tayo sa ating second tray. So, ayan, tapos na tayo at nakagawa tayo ng 19 na peraso. Ayan. 12 dito sa kabila at 7 dito sa kabila. So, 19 pieces. Hindi pa ginawang 20 eh, no? Excited tayo guys, hindi pa pala natin siya i-bake. Lalagyan pala muna natin siya ng topping, syempre. Para sa mga Junakis kung mahilig sa toppings. Pati aso ko, nag-iingay na rin. Ano ba yan? Lahat sila nakikisali sa video. Ito naman, confetti naman ilagay natin dito sa isa. Ay, hindi pala. Lentils pala ito. Lentils ang tawag sa kanya. Mali ako. Sorry naman. Lentils. Itong isa ay sprinkles.
So, ayan na ang ating banana cupcakes. Yan. Malapit na siyang maluto. So, ayan yung second batch naman natin. Gamitin natin siya ng ating yan, butterscotch na baking chips. Sarap to, guys. So, ayan, salang na natin siya, guys. So, guys, eto na yung ating nalutong banana cupcakes. Yan. So, ayan, unmold na natin siya. Medyo malamig na siya. Wait lang. Pakita ko sa inyo, ha. So, ayan. Madali lang naman talaga siya tanggalin. O, diba? Kahit wala siyang cupcake liners. Yan. Kahit ganyanin nyo lang siya, madali siyang tanggalin. Yan, o. Gaganyanin nyo lang siya, o yan, tanggal na agad, diba? Isang sungkit lang, tanggal na. Kasi nilagyan naman natin siya ng oil, guys. Kaya yan. So, ayan. Natin. Kasi, nagugutom na daw ang aking si Bunso. Gusto na daw niyang kumain, di ba? Gusto na daw niyang tikman. So, ayan. Pagbigyan natin, kaya unmold na natin. So, ayan, unmold na natin siya. At ito, yan. Yan ang inaabangan nila. Inaabangan nila yan kasi kinukuskus nila yan. Masarap daw yan. Yan, tira-tira dyan sa mold na yan. So, yan, kinakain din nila yan. So, ayan, na-unmold na natin siya. May mga bisita tayo. My gosh. So, ayan, guys. Sorry naman. Nagpapaypay, diba? Tikman na natin. So, ayan, pakita ko naman sa inyo yung loob niya. Ayan. Yan ang ating loob. Napakalambot niya, guys, oh. Malambot. Malambot siya. Malambot at moist. Napaka-moist niya, guys. Tingnan nyo, ang ganda ng ilalim niya. Diba? Ganda. At tikman natin. Sarap.
Ang sarap niya, guys. Yan. At bigyan na natin ang mga kiddos natin na naghihintay. Sabi ko silang ibibideo ko habang kumakain. Ayaw nila. Shy sila, shy. So, ayan. Enjoy natin ang pagkain, guys. Thank you for watching. Ano ba yan? Butterscotch na chips. Na chocolate chips. So, ayan. Actually, guys, hindi na natin kailangan tayin yung kanina. Sabi ko na 4-5 minutes kasi since cupcake lang naman siya at mas maliliit siya. So, 25 to 30 minutes yun. Tignan nyo na lang kung okay na siya. Pero around 25 to 30 yung bing niya. Yan, hindi na kailangan ng 45 minutes kasi naman siya malalaki, hindi naman siya loaf. Ayan. So, ayan guys. Pareho lang yan nung kanito unmold natin. So, ayan guys. Na-unmold na natin ang ating second batch. So, yan. Okay na siya at bago pa natin sila napagsama-sama, mabidyohan ang lahat ng ating nagawa ay mauubos na siya. Kinain na ng aking mga bebe. Hindi na sila nakapag-intay. O, diba? Ayan yung kalahati. Kinakain ko yan. Video-video muna tayo. Ayan. So, ayan guys, must try nyo tong ingredients na to. Itong recipe na ito. Kasi talagang super lambot niya talaga. Ang lambot. Ang sarap niya. Tsaka katamtaman niya lang yung nilagay ko na sugar kanina. Yung sinasabi kong bawasan. Buti na lang pala binawasan ko. Maingay. Ang ingay talaga, di ba? Ang ingay ng aking ibon. So, ayan. So, yan, try nyo guys. Hindi ako mapapahiya din sa recipe kasi masarap talaga. At super lambot talaga ng ating cupcakes. Ayan. Kaya try nyo na guys. So, ayan, magkape na tayo. Ang ingay-ingay ng ibon ko. My gosh, makulit siya. Ayaw niyang ayaw niya magpasaway. Gusto niya talaga makisali. Kikisali talaga siya. So, ayan. Naalala ko tuloy ang aking father kasi magugustuhan niya to for sure. Gusto niya to eh. Mga banana bread. Ayan. Gustong gusto niya yan eh. Sorry naman, napaka-noisy ng aking mga ibon, diba? Ayan, tapusin na nga natin ang video na to at ang kulit-kulit niya. So, ayan guys, thank you for watching. Don't forget to leave a comment. Yan, suggestion, pwede rin. At sana tapusin nyo yung video guys, tapusin nyo. At paki-heart na lang, heart react or like ang ating video. Ayan, bye na nga guys, ang kulit niya eh. Bye guys, thank you for watching.